Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chirugas from Masgiri Channel, a Faith Healer, also a tarot reader. So ngayong hapon na to, tingnan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of November 16 hanggang November 23 for the sign of Taurus. So Taurus, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo nang skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik digdig umapo na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating angel spirit for the sign of Taurus. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga gilap? Tutuklasin at bubulabugin natin yan guys. Angel Spirit, please give me information para kayo sabihin sa ng ating mga baraha. So there's something guys with a 10 of cups. Now there's something guys with a happiness. So some of you guys na magiging masaya, na magiging maayos na ang iyong pamilya. Now there's something related with the happiness, no fulfillment. There's something ligaya, na magiging maayos na ang kalagayan sitwasyon mo talaga. At the same time, there's something guys with a 9 of cups. The 9 and 10 of cups to represent something, a wish fulfillment and happiness, na magdadala sa'yo talaga na nag-uumapaw na saya, bugso ng damdamin na ligaya na nag-uumapaw. No? There's something guys with 8 of Pentacles, no? Just focus, no? Sa pagdating sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo, just continue what you're doing. So, sinasabi dito, kailangan mag-concentrate ka, natutukan mo naman yung bagay na priorities mo talaga, kailangan, alam mo sa sarili mo yung growth mo, and even your territory, protectionan mo ito. And of course, at the same time, there's the video fortune with the turning back. So, this is the moment na parang iikot na, no? Ang magandang kapalaran at maaring pumabor na sa'yo sa sitwasyon mo. Na parang pinapakita dito na gaganda na ang ikot ng kapalaran at bagong mundo na ginagalawan mo. Let's see. At the same time, there's something guys with the 9 of Swords. Now, with the 9 of Swords, nagkakaroon ka ng sleepless na anxiety, so stress. Na bagay na nagbibigay balakid na sa iyong kaisipan na kailangan mong pakawalan yung takot at pangamba mo. So, alisin mo yun. Let's see. And because at the same time, there's something a Page of Cups. Now, listen to your intuition and listen to your gut feeling. Bagay na maaaring lumalakas ang pakiramdam mo, vibration, intuition, predictions, na maaaring may mga bagay dito kailangan pakinggan mo rin yung inner voice mo. Na may mga nararamdaman ka na maaaring magbigay kasagutan sa iyo matagal mo ng katanungan. Let's see what is additional messages tayo with an angel spirit. Now, pagdating naman tayo with the 10 of Cups, no? Additional messages. And there's something guys with a 9 of Wands and of course the 10 of Cups. No, maaari sila sa dito, continue what you're doing, no, protectionan mo ang iyong family, no, kumaga merong bagay na kailangan lang magpatuloy, no, sa iyong ginagawa, no, sa inyong family. There's something collaborations, connections, and of course there's something unity with your family. So talaga nag-uumapaw, no, ang saya. And of course, there's something that 2 of Pentacles, no, balance. No, maging balance ka dito sa lahat ng bagay na gagawin mo, no, bagay na gusto mong mangyari, matupad, kailangan mo lang maging balance. No, at the same time, there's the Moon card. No, there's something revelation, bagay na maaring ma-reveal, no, maaring matuklasan mo. No, bagay na magdadala sa'yo ng pangarap mo. No, ibig sabihin, 8 of Pentacles, mag-focus ka sa kung ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Kung gusto mo matupad to, mag-concentrate ka. Tutukan mo to. So, let's see what is the Wheel of Fortune. Represent with the 8 of Wands. So, with a favorable outcome, no? So, kung may mga bagay na papabor and there's something destiny to happen, there's something the 8 of Wands with a movement, changes. No, ibig sabihin dito magkakaroon na ng pagbabago, no, at maaring pumabor sa'yo at maaring mabago ang sitwasyon mo. Ito na yung pag-ikot ng kapalaran, no, there's a karma coming in. Now, with the 9 of Swords, represent with the 4 of Wands, no, may mga stress, anxieties dito na kailangan, alisin mo, no?
some of you guys may iwasan ka dito eh. No, mayroong kailangang iwasan. No, kumbaga umiwas ka muna for this week na pumaten ng mga birthdays, celebrations dahil meron ako nasisans dito na gayuma. No, with the Knight of Swords, nagkakaroon ka ng anxiety or magkakaroon ka ng anxiety, sleeplessness o maaaring gumulo ang iyong isipan. No? Let's see what is additional messages tayo with the Page of Cups. Represent with a Five of Swords. Na ibig sabihin dito, nagkakaroon ng self-sabotage that because of your action and decision. So, bagay na kailangan mong pag-isipan, klaruhin, liwanagin, yung mga bagay na kailangan mong gawin. No? Parang kailangan mong makinig sa inner voice mo, sa sarili mo. Huwag kang, kumbaga, sinasabi dito, no? Lagi mong pakikinggan yung sarili mo or gut feeling mo dito. No? Meron kang kakayanan or kaalaman na about sa spirituality na maaring lumabas. No? Let's see. There's something, the Ten of Cups, and of course, the Knight of Wands, represented with the Ten of Pentacles. So, this is something hard, with a long-term success, no, long-term investment, and, kumbaga, there's something unexpected financial windfall. May paglago, no? Kailangan mo lang magpatuloy sa ginagawa mo. Magiging maganda resulta nito. So, at the same time, there's something, guys, with the King of Swords. Putulin mo yung mga bagay na hindi nagsiserve sa'yo. Maging balanse ka. No, sa lahat ng bagay na gagawin mo, alisin mo yung bagay na hindi nakakatulong sa situations. And because at the same time, there's something, the Ace of Wands. So, magkakaroon ka dito ng bagong project, no, plano, no, na maaaring magdala sa'yo ng pagtupad ng pangarap mo. So, let's see. Additional messages. So, because this is something, guys, with the Queen of Wands, by confident, lakasan mo ang loob mo, maging matapang ka, alisin mo yung alinlangan na takot mo. No, kumbaga, itong bagay na ito yung magdadala sa'yo ng, kumbaga, pagbabago, no? Basta, the more na confident ka sa ginagawa mo, the more na magsasucceed ka at magbabago na ikot ng kapalaran mo. At the same time, there's something, the Six of Pentacles, magtutuloy-tuloy na about sa finances, no? Gaganda ng daloy ng pera sa'yo, no? Gaganda ng daloy ng sitwasyon mo, no? There's something na para maging balance ka din dito. Pagdating sa relasyon, ha? Meron ako na sense dito na with the relationship, kailangan maging balance. And of course, there's something, guys, with a magician, with the power of God, with a manifestation. So, ito nga, no, ano man yung bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo. No, reflection with a magician. So, you created the situation and you have the power to change it. No, ikaw yung maglalagay sa sitwasyon mo, ikaw din makakagawa ng para makaalis ka doon. So, pinapaalalahanan dito with the Five of Swords. Kasi may Five of Swords na pinapakita na maaaring nagkakaroon ng self-sabotage. No, that because of your action. Lagi mo pakikinggan at gut feeling mo. Na may mararamdaman ka na tama pa ba to, ganito, ganyan. Kumbaga mayroong bagay na papasok magsisink in sa utak mo. So, let's see for the outcome. And there's a Six of Wands. So, there's something, a victory. Bagay na magtatagumpay ka talaga. Na may mga bagay dito na mapagtatagumpayan mo talaga. Magiging maayos ang sitwasyon at kalagayan mo pagdating sa finances and career. And of course, at the same time, there's something, a Page of Pentacles, and best wisely. No, ibig sabihin talaga dito, putulin mo yung mga bagay na hindi nagsiserve sa'yo. Yung bagay na hindi nakakatulong. No, yung bagay na alam mong nakakasira, no, at wala namang halaga, yung bagay na alam mong walang katuturan, iwasan mo na, no? Ako naman yung bagay na yun, maaaring may mga bagay kang madalas ginagawa, binibili, no? Kailangan iwasan. There's something, guys, with the Sun card. There's something, a pure positive outcome. So, ibig sabihin, magiging maganda ang mga proyekto, plano mo dito na magdadala sa'yo ng pagtupad ng mga pangarap mo. Basta mag-focus ka, no? What is your target and intention? Mag-focus ka doon. And there's a Five of Wands. So, it means, guys, no, malalaman mo dito, no, may mga bagay na magbibigay komplikasyon at tutol sa'yo dito. Parang dito yung, merong mga taong uudyok, may mga taong, kumbaga, magsasabi sa'yo ng gato, ganyan, para mawalan ka ng kumpiyansa. No, kumbaga, kailangan matuto tayong, limitahan yung circle of friends natin, no? Huwag kayong huwag kayong makikisaw-saw or makakasalamuhan ng mga taong alam mong negative, toxic. So, additional messages. And of course, something at Ten of Swords, this sabotage. No, some of you may sumasabotahe talaga sa inyong relasyon na parang gusto nitong traidoring ka or maaaring sirain na naman yung bagay na meron kayo. So, let's see. Additional messages. So, there's something, guys, with the Ace of Cups. No, there's something an offer. No, there's something a love offer. No, there's something na magdadala sa iyo ng nag-uumapaw na pag-ibig or maayos sa sitwasyon. Na mag-ingat ka lang kasi baka ikaw yung mismong makasira ng inyong relasyon. Ganon. So, let's see what is additional messages now with finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. So, nandito na tayo, guys, na pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Let's see, guys.
Wait lang, yan. Okay, shuffle ako ng Bear Light, guys, ha. Okay. Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. And there's a page of wands. So, there's a good news na may magandang balita pagdating sa finances and career mo. Na magiging maganda na sitwasyon mo. May magandang balita na magdadala sa'yo malaking pera, malaking opportunities. And of course, there's something a page of surveying curiosity. So, maging witty, maging matalino sa mga bagay-bagay, maging mabusisi. Na mas maging wise ka when it comes for decisions. And of course, there's something with the guys with the two of cups. So, there's a partnership. Na meron talagang partnership dito na magdadala sa'yo ng something, a long-term success. Na pagdating sa finances and career. And there's a King of Pentacles being security. Maging secure ka sa mga bagay na hawak-hawak mo, sa mga bagay na meron ka. Pagdating sa finances and career, kailangan maghigpit ng sinturong kung kinakailangan. And there's something, guys, with the Queen of Pentacles. So, there's a King of Queen. So, ibig sabihin, pares kayo ng perspective o mindset ng person mo. No? Maaring pares kayo ng pananaw, yung mga bagay na iniisip, na kumbaga nakakatulong for your business or for your partnership. And there's a Seven of Pentacles with a harvest time. So, ibig sabihin dito, pagdating sa inyong dalawa, mag-aani kayo. No? Maaring gaganda ng ang iyong finances, yung negosyo, gaganda ng takbo ng inyong pagsasama. Pagdating sa love life, there's something, guys, with the Justice card. There's something a karma. Now, there's something balance. So, ibig sabihin, magiging balance na dito. There's a give and take. No? Maaring magiging balance na when it comes to a relationship. And there's a star card and wish fulfillment. Bagay na hiniling mo to. No, bagay na maaring matupad na. Ano man yung bagay na hiniling mo pagdating sa relasyon. And there's a two of wands, no? Kumbaga, pili mo lang yung mga bagay na alam mong makakatulong sa inyong relasyon. And of course, at the same time, there's a Hermit card, spiritual awakening, bagay na maaring mamulat ka, na there's something connection about the two of you guys, no? Maaring twin flame and soulmate kayo ng person mo. At the same time, there's something, guys, with a strength ka, with a confident, lakasan mo lang loob mo, maging matapang ka. Alisin mo yung alinlangan at takot mo, kailangan lakasan nyo ang pakiramdam nyo yung dalawa ng person mo. No, maging matatag kayo dito. And there's something, a Six of Swords. Now, there's a transition. Unti-unti na rin daw magbabago ang sitwasyon at kalagayan yung dalawa ng person mo, na makakabangon na kayo. No, additional messages tayo. Pagdating sa kalusugan, and there's something, the lovers, parehas kayo na nararamdaman ng person mo. So, it means there's something connection, the two of you guys. And there's a hangman. Some of you guys, no, baka lutang kayo, balisa kayo. May mga bagay dito na kailangan nyo talaga makawala at makaalis dito. Na nagbibigay ng negative dito sa inyo. There's something, the Eight of Cups, something moving forward. Not makaka-move on na kayo, makaka-recover na kayo kung ano man yung bagay na nararamdaman nyo. Makakaalis na kayo sa kung ano man yung bagay na nararanasan yung dalawa. And there's an Ace of Pentacles. May magandang opportunities, may malaking pera papasok sa inyo. No, pagdating sa nego at sa inyong partnership at sa inyong kalusugan, magiging maganda takbo ng inyong buhay. And there's an Ace of Swords with a breakthrough. No, ibig sabihin dito, no, hindi ka lang gagaling sa karamdaman, magiging maganda kalusugan nyo talaga. No, and of course, there's something, guys, with the world. Na kailangan nyo dalaga dito ng vacation. Na kailangan nyo na vacation na para magkaroon kayo ng something na parang bond, no, ng person nyo. Now, there's something important connection na kailangan nyo talagang parang i-survive, i-revive, ganon. Kailangan nyo ayusin. So, pagdating tayo with a magic of our messages advices. So, let's watch this. Nandito na tayo sa chapter ng mga gabay, no? With an angel's messages tayo, guys. So, with a magic of our messages advices for you. There's a winter season. So, mayroon ditong winter season, the answer you need is here with the winter season. And there's something connect with the nature. So, kailangan mo talaga magkaroon ng vacations, guys. No, kailangan nyo na unwind, no, pumunta ng ibang lugar, ganon. And there's a marriage, no, connected with your relationship. No, with your partnership, with your love life. So, let's see what is the yin and yang oracle card. Oh my God. And there's something unity. May pagkakaisa talaga ha ng inyong partnership. And there's a growth. Magkakaroon talaga kayo ng growth and expansion, guys, ng person mo. At the same time, something an ego. Alisin yung luho, bisyo, o mga bagay na nakakasira sa inyong relasyon. Baka meron kayo dito pataasan ng pride, o maaaring meron ditong bagay na kailangan iwasan, ganon. Pagdating sa relasyon, yung kaugalian, attitude, ganon. And there's a magician with the manifestation for synchronicities na may mga bagay dito na maaaring mag-reflect sa'yo. There's something na parang magiging maganda na takbo na situation mo.
And there's a bloom. Wow, there's a bloom. Napaisisibol talaga. Maaaring mamumukadkad, mamumulaklak. Ano man yung bagay na iyong, kumbaga pinunla, mga bagay na iyong itinanim, siyang mamumulaklak, siyang gaganda, sisibol, ganon. So let's see what is the Romance Angels with a Mystic Love Oracle deck. There's a peace. Na pagdating sa relasyon niya, magkakaroon kayo ng peace, kapayapaan, katahimikan. And there's an unexpected all of the sudden. May mga biglaan lang pagbabago pagdating sa relasyon. So let's see what is Archangel Michael messages. Represent this situation is already resolved. Now, ang sitwasyon niya ay maaring masolusyonan na or maaring mga bagay na natapos na. No, maaring nalagpasan na. Additional messages with a Jesus loving quote said, He that believe on me, the works that I do shall he do, the greater works that this shall he do because I go to my Father. So see, kung naniniwala ka sa lahat ng mga bagay na ginawa mo, yung mga bagay na to ay ayon sa kalooban ng Diyos ay pagkakaloob sa iyo. No? Pagpapalain ka at maaaring ipagkaloob sa iyo to, no? Katulad ng iginawad sa kanya ng kanyang ama na nasa langit. No? Let's see what is the Money Move Oracle deck. Represent guys with a limitation. So, limitahan mo yung takot at pangamba. No, let go of worries. Now, what is an angel's number? For angel's number, represent with a 000 with limitless belief. No? It serves as a timely reminder that anything can be accomplished if you can dream it. Yeah, there's no reason you can make it into reality. If something is the possession of another person, it's also available to you. So try to remain calm. What's meant for you won't you pass by. Let go tension. Relax. No, kumbaga kailangan na manatili ka, ano man yung positions mo, kailangan magpatuloy ka sa ginagawa. Kung gusto mo talagang matupad yung mga pangarap mo, i-pursue mo yan, tuparin mo, magpursige ka, magpatuloy ka. No, kung may mga bagay dito na parang magdadala sa'yo ng tagumpay, manatili kang kalmado. No? So let's see what is the clarifying for a love situation. Clarifying for a love situation. There is something, guys, with the inner compass. The inner compass represents with the trust your instinct to lead you in the right directions. Na magtiwala ka na sa iyong mga nararamdaman, sa iyong mga intuition, sa iyong mga bagay na kumbaga kakayanan, kaalaman pagdating sa spirituality, no, ay maaaring kailangan sundin mo yan dahil sa tamang direction ka. So, iba yung woman instinct and there is a man instinct, no, pagdating sa relasyon. There is a clarifying for a life situation. There is something steady progress. Move with deliberate care as a patient and attentiveness guide you to thoughtful achievement. Manatili ka, ano man yung bagay na ginagawa mo, nasa tamang progreso at nasa tamang proseso ka. Nasa buhay mo, continue what you're doing, na wag mong hakayaan na magulo ka. What is the shadow work of the one? And there's an inner balance. Now, there's an inner balance. Wholeness, duality. So, ibig sabihin dito, may mga bagay dito na bago mo mabago ang sitwasyon mo, kailangan mo matanggap ano man yung bagay na meron ka ngayon. Natanggapin mo ng buong buo from what lies beneath with your future. There is something, guys, with tired of drama. So, kailangan talaga, na parang pagod ka na sa drama. Nasa situations mo, parang gusto mo lang na magkaroon ng kapayapaan at kaayusan sa sitwasyon na parang hindi ka na mamumroblema, ano man yung bagay na mangyayari sa kinabukasan. No, for a path of the light represent what? Parang pagod ka na sa toxic, pagod ka na sa mga negative, ganon. And there's a freedom. Oh my God. Alam mo, ang ganda talaga na sinasabi ng ating baraha, oh. Sir, there's a freedom. Na kanina magkakaroon ka daw ng peace. No, there's a tired of drama. Talagang tinatapos na magkakaroon ka ng kapayapaan dito. No, at kaayusan sa buhay mo. I realize that failure brings doubt and resentment, so I choose to embrace the sunshine. By staying positive, I find peace and open myself that light within. Through this, I free myself from negativity and allow my inner regents to guide me. No? Kung mag-alam mo na ginagabayan ka ng ating spirit, na alam mo na sa bawat
pagsubok, sa bawat pagkadapa sa buhay mo, na may mga bagay ka natututunan at bagay na nabibit-bit hanggang sa huli. So bagay na maaari magdala sa'yo ng parang katalinuhan at kaalaman na hindi na mauulit yung ganong scenario sa buhay mo. So bagay na parang nagdala sa'yo ng kaliwanagan, no, at kamalayan sa lahat na nangyayari. So guys, let's see what is the pick of yes or no. So let's watch this. Now with the pick of yes or no, alamin natin magiging sagot sa tanong mo. So, with a yes or no, guys, kung bago ka sa channel ko, ang yes or no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Mag-iisip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka ng tanong at nakapili ka na number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. Let's start with the number 1. There's a yes. Now, this is the real deal. Your effort bear fruit. So, ibig sabihin nito, ano, kung magalat ang mga bagay na pinagpaguran, pinaghirapan mo, pinagdaanan mo na panahon, maaari nga anihin mo na yon. No, malalasap mo ng tunay na sarap. Number 2, there's a no and there's a no. Double no. No, blow up in your face, explosive combo broken. No, kung ayaw mong mismong bumungad sa'yo, yung mga bagay na pagkakamali mo, ngayon palang madala ka na. No, and there's a storm to violent shelter needed. No, mas, kumbaga tutukan mo ano ba talaga yung priorities mo. No, wag mong, kumbaga gising sarili mong mantika. No, parang sinasabi dito, alam mo nang mali, wag mo nang ipagpatuloy pa. Number 3, now there is a yes. Now the yes is something, it's the icing on the cake, all this sprinkled too. Na ibig sabihin nito na pinapakita na magiging masaya ka at magiging matamis ang tagumpay mo. Mas magiging makulay at mas magiging masarap. So guys, this is a weekly gabay for the month of November 16 hanggang November 23 for the sign of Taurus. So Taurus, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo nang dinigil-skip ng adsaway, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik-liglig na gumapo na biyayang manang balik sa inyo at maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush.